Of all things that matter for the 11 nuns, where do we find a space for the strength and weakness of their spiritual belief, the urge of their sexual desires, the sudden fear for socializing with a society that call them names, the insecurity within their physical forms, and the underlying obsession over the digital world outside the church? Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Magpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang utos mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin. Sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. If there's something that could potentially ruin someone's fate, maybe it's guilt, a sin, a battle, or maybe an internal conflict. They say God sees through us, His beloved children. But do we actually have the courage to let Him in? Panginoon, salamat po sa buhay na inyong ibinigay sa akin at sa ibang mga madre. Salamat po sa pagbibigay gabay at talino sa bawat isa. Amen. Tapos ka na bang mag-bisal, sister? Kailangan ko muna mag-bisal. Diba sabi nila kailangan bang natin mag-bisal kapag ginagawa ko? Hindi. Nagaya. Alam mo naman yung sitwasyon ko ngayon, diba? Hindi ko alam, ang dami ko nang kinakastong bagay. Pero Vivian, kailangan natin magtiwala sa mga pari, sa mga madre. Lagi tayong tinuturuan, diba? Papasakop ka talaga sa mga sinasabi nila, no? Nakakatawa ka. Akala ko nga kaibigan kita eh. Pero ba't di mo ako maintindihan ni Vaya? Naiintindihan kita, Vivian. Pero kasi... Ba't parang may bumabagabag sa'yo? Parang may dinadamdam ka ba? Paano? Kasi po, sister, napapansin ko po, parang may kakaiba po kay Vivian eh. Hindi lamang po siya, kundi pati rin po yung ibang mga madre. Paano mo nasabi? Paano mo nasasabi na may kakaiba sa kanya? Parang may nagbago. Kasi po, si Vivian po, parang naglilihim na po kasi siya sa akin. Dati po kasi pag tinatanong ko siya kung kamusta na siya o di kaya kung ano po yung nasa isipan niya, sinasagot niya po ako. Hindi ba matalik na kaibigan mo yun? Mga po alam, sister, ano na nangyayari? Ito na, hayaan mo muna si Vivian ha. Ako yung nakakausap sa kanya at sasabihin na lang kita kung ano yung pinagdadaanan niya. Kasi is na lang matalik na kaibigan mo si Vivian. Kiziana, on the other hand, knew exactly what's making it hard for her being a nun. Sister, may problema ka ba? Napapansin kasi namin na hindi ka nakikipag-usap sa mga tao dito. May gusto ka bang sabihin sa akin? Pasensya ka na. She was unreachable. Unreachable. And coward to reach out.
Minerva was deeply obsessed with her life on social media, always risky to create another identity far from her true self. That even Resume couldn't express her thoughts to her. Minerva? Maaari ka bang makausap? Sadyang may bumabagabag lamang sa akin at parang hindi ko masabi sa iba. Sobrang arte naman. Napakadami naman sinasabi. Alam mo, kulang ka lang sa dasal. Okay, Minerva, I'm sorry. I took up your time. Sorry, I will not bother you again. Sobrang arte naman. Napakadami naman sinasabi. Alam mo, kulang ka lang sa dasal. Sister Minerva, bakit mo sinabi ang mga iyon sa kanya? Bakit? Sabihan ba ako ng mga problema? Gusto lang naman niya mag-open up sa'yo. Bakit? Sabihan ba ako ng mga problema? Kahit na, alam mo namang magkakapatid tayo dito. Oh, edi sana sa inyo siya nag-open, di ba? Bakit ang sama ng ugali mo? Ay, hindi ko alam. Ikaw nga eh. Nagsasabi ka sa amin ng problema mo? Tumigil na lang kayo. Huwag ka makialam. Sinasabi ko lang yung totoo na gumagawa siya ng fake identity sa social media. Oh, talaga? Magdahan-dahan ka. Alam ko rin naman yung sikreto mo. Sister, narinig mo ba yung usapan ni Minerva at ni Eve? Ha? Anong usapan? Tungkol sa sekreto ni Eve. Ano yan? Dapat sinasabi sa atin. Kasi magkakapatid tayo sa simbahan. Although confused, Celia knew for herself that she's being secretive too about her lust towards men. Celia, anong ginagawa mo? Alam mo bang kasalanan yan? Isang malaking kasalanan yan, nagnanasa ka sa mga lalaki. Siana, parang awa mo na. Pupunta sabihin sa iba. Pero Celia, malaking kasalanan yan. And Eve, she already broke the number 1 rule, keeping your body untainted from ink, as it is the temple. Hindi ko rin gusto yung ugali niya eh. Baka naman kasi kahit mawala na siya sa kumbento, ganun pa rin yung ugali niya. Panginoon, salamat po sa buhay na inyong ibinigay sa akin at sa ibang mga madre. Salamat po sa pagbibigay gabay at talino sa bawat isa at kami po ay iyong ginagamit upang maging huwaran na ehemplo sa inyong sanlibutan. Amen. Ano tinatapon mo dyan? Wala. Ano lang, basura lang. Kahit lang sigarilyo eh! Alam mo, di ba, ya? Sabi na nga ba eh. Ikaw yung kumukuha ng mga sigarilyo ko sa kwarto. Nakita ko kasi sa kama mo. Di ba, bawal yun? Ano naman sa'yo? Magagalit ang Panginoon sa atin. Alam mo yun, sister. My gosh, Panginoon na naman. Don't tell me about God, di ba, ya? Di ba sabi nila, yung Panginoon daw yung makakapagpabago sa atin. Makakapagpabago ng ano? Binago na ba yung buhay ko? Kailangan mo lang manalig. Kailangan mo lang magdasal. Di ba, ya? Alam mo, sobrang in denial mo lang eh. Hindi mo ba kinakastin yung Panginoon? Hindi. Hindi. Sige, kung ngayon yung paningin mo, sige. Kung sa tingin mo, gusto mo pa rin manalig, sige manalig ka, pero don't blame me if I'm doing this. Nagsisinungaling ka lang. Kulang ka lang sa dasal. Kulang ka lang sa pananalig sa kanya. Kulang sa dasal. Siya yung nagkulang sa akin, hindi ako nagkulang sa kanya. At alam mo yan, di ba, ya? Bakit mo sobrang in denial mo? Wag, hindi. Magagalit sa iyo, Panginoon. Naririnig mo ba ako? Nakikita mo ba kami? Kilala mo ba yung mga anak mo? Andiyan ka pa ba? Kasi hindi ko na alam eh. Sabi mo, dapat magtiwala lang kami sa plano mo, dapat magtiwala lang kami sa'yo, pero ba't ganito? Bakit hinayaan mo yung mga madring lumayo sa'yo? Bakit hinayaan mo silang magkasala? Hinayaan mo silang marumihan? Bakit mo sila binigyan ng mga problema kung di mo naman sila tutulungan? Makapangyarihan ka ba talaga? Diyos ka ba talaga? Mahal mo ba talaga kami? Andyan ka ba? Andyan ka pa ba?
Minerva, ay sasabihin ka ba sa akin? Wala po. Ano yung nabanggit sa akin ni Eve na umamit ka raw ng fake identity sa social media? Sinabi niya po yun? Hindi po yung totoo. Pero sinabi niya sa akin, di ba kaibigan mo si Eve? Opo, pero hindi po yung totoo. Hindi po ako gumagamit. Minerva, hindi ako magagalit. Sabihin mo sa akin totoo. Hindi po talaga. Patingin ng cellphone mo. Wala po akong cellphone. Ay, nagsisinungaling ka sa akin. Nakikita ko yun bago kita nilapitan. Hindi po yun akin, kay Eve po yun. Minerva, hindi na yan maganda. Nagsisinungaling ka na sa akin. Hindi po yung totoo. Haven was never different from them as well. The only minuscule difference was her honesty. May problema ka ba? Amor, hindi ko na alam eh. Confused na ako kasi hindi ko alam kung deserve ko ba na nandito ako sa katawan ng to. And I didn't even know my own sexuality. Hindi ko alam kung magstay pa ba ako dito sa convento. Sige, ganito na lang. Sabihan mo ko kung ano yung maging desisyon mo. Kasi handa naman ako makinig, handa naman akong tumanggap sa kung anumang desisyon na gagawin mo. Cut. Ano po? Oo. Hindi lang po sana ako ng time sa inyo. Parang nagugulhan po kasi ako sa landas na tinatahak ko eh. Hindi ko po sigurado kung ito talaga yung gusto ko. Parang napapansin ko po kasi sa kumbento. Hindi po pantay yung sa responsibilidad na binibigay sa mga babae at sa lalaki. Alam mo ba, Iya, alam mo naman, ikaw ang paborito kong apo. At masama nga loob ko nung pumasok ka dyan sa kumbento. Kasi alam ko na magiging maganda kinabukasan mo kung nag-aral ka na lang sa pangkaraniwang kolehiyo. Kaya lang, ginusto mo yan, kaya natuwa na rin ako. Ngayon, may mga dumarating sa buhay na hindi ka magiging masaya, katulad niyan. At siyempre, nakikita mo yan sa paligid mo. At sa iyo, nakikita mo sa mga pari, sa mga lalaki na bakit mas marami silang responsibilities, sapagkat yan ang maaaring tinadhana ng mundo. Kung mga babae naman ay gifted, katulad mo, palagay ko, matutuwa ka rin na gawin mo na lang yung dapat mong gawin. Ngayon, bakit maraming tao malungkot? Katulad ngayon, nakikita ko malungkot na malungkot tao. Kasi, tinitingnan natin yung kung anong meron ng iba. So, anong dapat gawin? Maging masaya tayo. At kung wala tayo... And even if she tries to listen to a man, Tiara will never understand why men always have the authority to rule. Being hunted by her bullies from the past, it was nightmare for Siana. As Eve faced the reality of her damnation, she was never really prepared for her death. That whoever pushed her to her end left everyone in the church clueless. Who was the killer? Who was the only person capable of her demise? Being vulnerable can sometimes shift your idea of life. That it can even make you hallucinate of what is happening. Tawad sa gagawin ko, Panginoon. Because whoever killed her was none of the nuns, but herself. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Ano na, line mo? Ang galing ng veil niya, nasok yung buhok. Nagpakita ang birhen. Pwede ba? Kala ko nga, bahalik. Baka pwede. Ito lang. Ah, Sa birhen. ito yung birhen. Paano ko halik dito? Na-English.
Ba ano? Ay, anong gagawin natin? Nagpakita ang bouquet niya. Bakit ka wala? Silian! Tatakpan mo yung bunganga ko. Mamaya pa, pagkaharap ko. Ay, oo nga pala. Pero okay lang yan. Ang daming kumakagat sa akin. Ang dami nang nag-ano. Pwede wala mo nang kumagat. Dito pala nag-off lotion.